Ngayong araw, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-marinate ng proben. Hindi ito madali kasi alam niyo naman napakamatrabaho nito. Bago mo to kasi ma-marinate, kailangan mo muna itong biyakin sa gitna. At kailangan linisin ng paulit-ulit. Imaginein mo kung ilang manok ang nakatay bago makabuo ng isang bag niyan. Sa isang bag niyan, halos libo-libong proben ang makukuha. Sobrang dami naman ng libo-libo. Pagkatapos mong biyakin yan, kakaskasin mo pa para matanggal yung slimy or yung dumi niya. Sa isang bag na proben, halos 2 tao din ang gumagawa niyan at ilang oras din nilang hinihiwa yan. Matagal talaga bago matapos yan. Kaya dapat yan ay tamang disiplina at saka pagtsatsaga. Bibigyan ko rin kayo ng problema sa ganitong negosyo at iilang disadvantage pag ganito ang business mo. Kapag wala kang tamang production area, malamang sobrang langaw ng bahay nyo. Isa rin problema sa ganitong negosyo ay napakalansa. Mabaho dahil sa dumi ng manok. Kaya dapat may isang katerba kang Sonrox at saka chlorine para pagtapos ng pagmamarinate nyo, sabay linis kagad ng buong production area mo. Itong blue drum na to, dito kami nagpapalambot ng proben pagkagaling sa freezer. Kasi syempre, hindi naman pwedeng palaging malambot yung probe namin kasi masisira. So, yan, may overnight siyang naka-freezer. Tapos, kinabukasan, ibababad namin dito. Yan. So, yun na, lalambot siya. After namin palambutin, ito yung process namin. Hihiwain naman. Ayan. Tapos, after hiwain, syempre, punta na tayo sa pagmamarinate. Umaga, ganito ang itsura ng production area namin. So, talagang makalan. Kahit saan siguro naman production area di ba? Pag sabing production, ibig sabihin, makalan talaga yan. Pero, kahit pa paano, minimentry namin yung linis. Isang tip ko kung papasok ka sa ganitong negosyo, dapat meron kang chest freezer. Kasi ang deliver ng ganitong produkto ay hindi lang basta isa-isang bag. Meron kang makukuha pero ikaw naman yung magpipick up. Talo ka sa gasolina at pagod ka pa. Pero kung may chest freezer ka, makakapag-imbak ka ng produkto mo. After mahugasan ng proben, ito't mamarinate na. Una mong gagawin, lalamasin mo yan sa asin na 100 grams. Isunod mo na yung 1 kilong cornstarch. Maglagay ka rin ng tantsadong magic sarap. Ayan kasi magbabalanse ng alat ng yung proben. Lagyan mo rin ng 25 grams na paminta. Maglagay ng 5 pack na Tasty Boy breading mix. Pwede rin naman crispy fry, depende kung ano yung gusto mo. Pag nilagyan mo kasi ng breading mix, sigurado pag piniprito, napakabango. Alam niyo bang isa sa pinakamabentang street food ay proben? Food kasi sa napakalinamnam nito. Nakakaakit din yung amoy pag niluluto to. Sa nagtatanong kung ano ba talaga ang proben at anong parte ito ng manok. Huwag kayo na lang bahala mag-research o kaya i-google nyo na lang para masagot yung tanong nyo. At dito minekos-mekos na ang 15 kilos na proben. Huwag titigilan i-mekos-mekos hanggang matunaw yung asin na nilagay natin. Kasi kapag hindi natunaw yung asin na nilagay natin ay malamang ang alat. Habang minimekos-mekos niya yung proben. Kung papasok kayo sa ganitong negosyo, siguraduhin nyo matyaga kayo. At aaminin ko sa inyo, hindi naman din ganun kalaki ang kitaan dito. At dito babalutin na ng per kilo ang proben para hindi ka mahirapan sa inventory at malaman mo kung kumita ka ba. At kapag katapos mo matimbang lahat ng proben, dito mo na rin maaaring malaman kung magkano yung posible mong kitain. Marami akong kakilala dati gusto ganitong negosyo. Mga nakapag-umpisa rin naman pero hindi naman tumagal ng 6 na buwan. Kasi ang akala nila sobrang laki ng kitaan dito. Pero sa totoo lang, mas malaki yung jogi rito. Depende rin yan kung paano ka magpasahod sa tao. Kaya kung gusto mong matutunan ang diskarte sa street food, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na to. Dahil sa susunod, baka turo ko sa iyo kung paano kumita sa ganitong negosyo. Maaaring sa susunod na video, ituro ko naman sa inyo kung paano mag-marinate ng chicken skin. Pwede ko rin sa inyo ituro kung paano magparami ng mobile food cart. Kaya huwag mong kakalimutan mag-subscribe dahil baka ito na ang hinihintay mong video.